Wala silang utang na loob. Wala. Ating sariling kapakanan. Ito ma'am, ano masasabi ng mga Marcos loyalist na dati ay nagbaliktaran na, lumipat na ngayon, balik sa mga Ligaw na po ang DDS. kanilang landas. Baka nga po yung mga utak din nila ay medyo nahahaluan ng pulburo. Hindi ma'am, yung mga dating mga Marcos loyalist ay lumipat na uli sa grupo ng DDS. Masasabi ko Kahit lang dismayado na maraming sila. salamat sa pagpili Yes, ma'am. ninyo Thank you. na umanig sa katotohanan, umanig sa pangkalahatan para sa kinabukasan ng ating bansa. Yun lang. Anong masasabi natin kay Morales? Siya ba ay bagong bayani ng ating bayan? Para sa akin, hanggang ngayon, pinaglalaban ko siya. Hindi niyo man makita sa verbal, pero pinaglalaban ko siya through social media. Lahat ng post about kay Maharlika at ni Jonathan Morales, lahat yan nakapost sa lahat ng mga pages ko. Andun siya. Kasi ang gusto ko, suportahan yung taong para sa kinabukasan. Kumbaga yung may taong may plano para sa kinabukasan ng mga darating na henerasyon. Huwag nating suportahan yung mga mapanlin lang na mga politiko na pang sariling interes lamang. Hindi sila naawa, may mga pamilya sila, may mga anak sila na mag-aasawa at magkakaroon sila ng mga apo. Yun man lang sanang isipin nila. Yung kapakanan ng magiging apo nila. Okay. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Pakbang ng maiso. Salamat. Magaling si ma'am. Magaling sa mga banat. Hindi totoo naman, di ba? Totoo po. I agree. May mga Kawawa nga si Bibi, sa totoo lang. Kaya nga hindi na siya nagsasalita kasi kumbaga parang nagsisi na siya sa sarili niya. Actually, nagsisi yan. Nagsisi talaga yan si Vice. Nagsisi yan. Masakit na masakit para sa kanya. Lagi kong pinupost yan. Lagi kong Eh, may mga pinupost personal yan. naman yan sila eh. Inday, mag-ingat ganyan. ka nung hindi pa mainit ang diskusyon. Lagi ako nagpo-post yan. Bibi Inday, mag-ingat ka sa mga nakapaligid sa'yo dahil balang araw tutok tawid ka niya. Oo. hindi ka nagkamali. Diba? Alam na alam ko yan yung ano, kasi ako, binabantayan ko lahat yung mga silid-silid-silid na yan. Sana naman yung mga sinalo na yan, binoto natin sila para maging maganda ang kanilang kinabukasan dyan, no? Ang sarap ng upo nila, lalabas sila, di-escort pa. Yeah. Makain sila, puro masasarap. Malalaman ito sa 2025 kung sino yung totoong kaibigan at saka sino yung Masasabi ko lang dyan, ang mga taong sumusuporta sa Duterte, especially Inday Sara, pailalim yan, 100% suportado kay Inday. Hindi lang sila nagpapakita ng tunay. Sa palagay nyo, ano yung pinaka dahilan talaga kung bakit nanalo to si Bongbong Marcos? 100%, isa lang ang sinasabi sa bawat binabasa kong mga komento sa lahat ng Oh. post ko. Si Bongbong Marcos ang dahilan. Ay, si BP Inday kung bakit nanalo si Bongbong Marcos. Wala nang iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? tama po kayo ma'am kasi may isa tayong kababayan sa Japan na na-meet natin doon sa Dolomite. Mayroon silang grupo sa Japan, may GC sila na ang talagang kakari nila si BP Inday Sara. Kaso lang nagkaroon ng eleksyon ay kasama ni BP Inday Sara si Bongbong Marcos. Binitbit na rin nila yung Marcos. Hindi, sa totoo lang din naman kasi, maraming nagsasabi doon sa mga komento kasi nagbabasa ako. Si BP Inday Sara naman talaga ang dahilan. Binoto namin si Bongbong Marcos dahil sa laging ganyan binabanggit doon sa comment na mga section ng mga pinopost ko. Yun palagi yung nababanggit nila. Si Inday Sara ang dahilan bakit naging Bongbong Marcos ako. Di ba? Tama po kayo. Dahil yung grupo ng mga sa Japan kasi malaki din yung one di ba? Na organization. Dito natin malalaman sa darating na 2025. Pero para sa akin, ako naninindigan ako na ang taong bayan ayaw lang magsalita personally. Doon lumalabas yung suporta nila sa mga kada-comment nila doon sa mga post ng bawat, miski sa mga pag-aari ng mga kalaban na nagpo-post sila about Bibi Inday, Tatay Digong, mababasa mo doon sa komento na yung suporta nila si Tatay Digong pa rin. So sa madaling salita, 100%. Sabihin pa natin, 75%.
lahat yan nakasuporta, pailalim kay Tatay Digong. Tama po. Natatakot lang sila. Pero para sa akin, ba't ka matatakot? Kung sa tingin mo tama yung ginagawa mo, ipaglaban mo ang karapatan mo bilang isang mamamayan. Bakit ka magtatago? Takot ka? Lalo na yung mga binigyan dati ng posisyon ni Tatay Digong. Natatakot sila. Eh kung talagang natatakot sila, dahil lang sa may posisyon sila, mga wala pala silang kwenta, wala silang silbi. Mga mukhang pera sila. Pasensya na talaga, yun ang katotohanan. Yun ang masasabi ko sa kanila. Dapat ako nga pumunta ako dito, sarili kong pera. Bago ako pumunta dito, kakain mo na ako para hindi ako magutom. Para Ma'am, magpakita kung ng suporta. Ma'am, kung magkakaroon kaya ng, kasi malaki ang posibilidad na sa mga darating na eleksyon magkakaroon ng umpugan ang Marcos Duterte. Sa palagay nyo kaya kakayanin nitong mga Marcos kapag ka nagkaroon ng umpugan at ang mga Duterte? Hindi. Mas marami pa rin ang papanig sa mga Duterte. Dahil alam nila, nagtatrabaho sila para sa bayan. Wala silang personal na kasi kung si Tatay Digong kung mukha silang pera, sige lang. Gayahin ko na lang yung mga nakarang administrasyon. Pabayaan ko na lang yung mga corruption dito, corruption doon. Basta busog din ako, okay na ako doon. At least nakarating na ako dito. Pero hindi ganun ang prinsipyo niya sa buhay niya eh. Gusto niyang itama ang mali. Gusto niyang baguhin ang sistema ng korupsyon sa ating bayan. Ganun lang yung napakasimple lang naman eh. Sana naman yung mga bawat Pilipino isipin nila, kumampi tayo sa tama, huwag tayong kumampi sa mali dahil wala tayong magiging magandang kinabukasan dyan. Doon tayo sa Duterte. Kasi kung makasarili sila, bakit binubuhay si Tatay Digong ang sarili niya? Kaya naman siya nagkakaganito para ma-prevent yung druga sa ating bayan. Gusto niyo ba na maging katulad tayo sa ibang bansa na parang mga robot yung katawan dahil sa sobra ng katawan nila, yung pumasok na mga contaminated na mga ng droga. Sana man lang isipin ng bawat Pilipino ang ating kinabukasan. Huwag tayong puro kay Marcos kami. Yung mga vloggers dyan ni Bongbong Marcos. Yes. Ano Anong sabi opinion ko nyo lang, doon? bayaran kayo. Hindi kayo totoong Pilipino, mga bayaran kayo. Ano opinion mo doon pinangalanan sila Ensimada Vlogger? May totoo naman eh. Mga mukha silang insaymada dahil mga insaymada ang kanilang bibig. Yeah. Matatamis.